Grace, kumusta ang paghahanap ng mga otoridad sa nawawalang cyclone aircraft sa Isabela? Yes, pahirapan pa rin nga hanggang sa ngayon ang paghahanap sa nawawalang aircraft sa Isabela dahil nga sa nararanasang mga pag-ulan sa lugar na posibleng kinaroroonan ng eroplano. Ayon kay Joshua Hapinat, ang tagapagsalita ng Incident Management Team sa ngayon ay hindi pa makapagsagawa ang mga otoridad ng aerial search para sana matukoy ang kinaroroonan ng nawawalang Piper Cherokee plane dahil sa masamang lagay ng panahon. Hindi pa po nahahanap yung eroplano po and malakas po yung ulan banda sa Palanan kaya wala pa pong aerial search. Kapag nag-clear na po yung sky, pupunta po yung mga air assets po natin dun, ma'am. And then, pero tuloy-tuloy pa rin po yung ground search po natin. Sa ngayon ay nakatutok muna ang Incident Management Team sa pagsasagawa ng ground search kung saan pinuntahan ng ilang rescuers ang kabundukan ng Sierra Madre. Bukod sa area ng Sierra Madre, mayroon na ring team na naghahanap sa may bahagi ng San Mariano, Dinapigi at Palanan, Isabela. Nabatid na isang search and rescue team ang nagtungo sa Barangay Didian, Palanan na kinabibilangan ng Municipal DRRMO Palanan, PNP, BFP, Philippine Army at civilian volunteers. Habang isang team naman mula sa Isabela Provincial Mobile Force Company ang nagtungo sa Barangay Casala, San Mariano. Nauna lang sinabi ng tulong ng Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction Management Council kasama ang Isabela LGU at Philippine National Police para sa mga susunod na hakbang kaugnay sa isinasagawang search and rescue operation sa nawawalang eroplano. Yan muna ang balita. Balik sa'yo, Rose. O Grace, meron ka nabanggit na ilang bahagi ng Palanan na bahagi ng search area, maging ang bahagi ng Sierra Madre. Pero gaano ba kalawak yung sa ngayon ay sinasaliksik ng mga otoridad para matagpuan yung nawawalang aircraft? Yes, Rosalie, talagang malawak nga ito, lalo na itong lalawigan nga ng Isabela at talagang bulubundukin ang lagay pa nito sa dadaan sila ng bulubundukin at ilang mga ilog doon sa mga pupuntahan nila na inaasahan o ina-expect na lugar kung saan dito nga bumagsak o saan yung aircraft na kanilang hinahanap. Kaya naman pahirapan ang ginagawa ng ating mga otoridad sa paghahanap nitong nawawalang aircraft dito sa Isabela Province. Rosalie. O Grace, meron bang nabanggit na mga posibilidad na dahilan ng disappearance ng aircraft sa Isabela City? Rosalie, yung nakausap ko kanina si Joshua, ang tagapagsalita ng Incident Management Team, ang nabanggit niya na isa sa dahilan nung panahon na yon na lumipad itong aircraft ay talagang masama ang panahon. May mga malakas ang mga pag-ulan doon sa lugar kung saan patungo itong aircraft. Rosalie. O Grace, gaano naman karami ang katuwang ng LGU, ng Local Government Unit, ng rescue team sa pagsasaliksik dahil meron kang nabanggit na kahit ang mga indigenous people o yung ating mga IP ay katuwang sa paghahanap ng nawawalang aircraft dyan sa Isabela? Yes, Rosalie, ang nabanggit ni Joshua Hapinat sa ating pakikipagpanayam sa kanya ay meron sa Philippine National Police pa lang ay meron na tayong 44 na personnel na kasama dito at isang grupo o isang batalyon naman dito sa Philippine Army. Maliban po dyan yung mga kasama nating mga volunteers na mga taga-dumagat dito sa Maconacon, Isabela. Sabi mo nga Grace kanina ay limitado lamang sa ground search yung ginagawa ng ating mga rescue teams ng local government units para matagpuan yung nawawalang aircraft dyan sa Isabela City. Pero hanggang ilang araw posibleng tumagal na limitado lang sa ground search dahil existing naman talaga yung ating mga weather system katulad ng Amihan at saka ng shear line na nagpapaulan dyan sa Northern Luzon. Yes, Rosalie, ginagawa talaga lahat ng paraan ng ating mga otoridad nitong Regional Disaster Risk Reduction Management Council ng Cagayan Valley para nga as soon as possible ay makita na nga nila itong nawawalang aircraft na
hinahanap nila dito sa Isabela Province. Kaya naman tulong-tulong, makikita talaga natin na tulong-tulong at lahat ng resources na magagamit nila para mapabilis nga itong paghahanap ng eroplano ay ginagawa ng ating lokal na pamahalaan para mapabilis ang paghahanap ng eroplano. Rosalie? Alright, maraming salamat Grace Flores, nag-ulat ng live mula sa Baguio City.